Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito, Lunes Santo po, simula na, no? Mula kahapon ng palaspas, ay hudyat na po simula ng mahal na araw. So, ngayon, Lunes Santo, ay ating pagnilayan ang mahalagang parte ng history ng ating kasaysayan. Lalo na po tayo mga Kristiyano, no? Kung saan ang ating Panginoong Yesus ay nagpasakit, namatay, at muling nabuhay sa araw ng muling pagkabuhay sa Sunday po yan, no? So alam na po natin tayo mga Pilipino, no? Particular, almost 90%, no? Katoliko po. At sa buong Asia, tayo lang po ang Kristiyanong dominante. O ibig sabihin, majority po sa Asia, tayo lang po ang Kristiyano. Kaya para sa atin, mahalaga po ang mahal na araw na ito. So, sabi nga ni Apostol San Pablo, ang sabi niya, walang saysay, walang kwenta ang pananampalataya nating mga Kristiyano kung ang ating Panginoong Yesus ay namatay lang, inilibing lang, pagkatapos ay tapos na. Subalit, hindi po doon nagtatapos, nabuhay siya. Kaya kumbaga, hindi po nasasayang lahat po ng effort natin, yung pagsakripisyo natin sa ating buhay, yung paglilingkod po natin sa Panginoong Yesus, hindi po yan nasasayang. Mahalaga po yan dahil alam niya, nakikita niya, nararamdaman niya yung kinikilala natin sa bilang isang Panginoong ating Diyos. Kaya sabi sa 1, chapter 17, verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, na ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. So po, no, napakalinaw, no? Talagang sinasabi ni Apostol Juan dyan na nagbukas, no? Nagbukas yung buhay na walang hanggan. Dati sarado po ang langit. Walang nakakapunta doon, kundi ang ating amang nasa langit lang, at ang ating Panginoong Yesus. Subalit, dahil nga sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya ng ating Panginoong Yesus upang tayo'y tubusin sa ating mga walang tigil na pagkakasala dito sa mundo. At dahil sa kanyang dugo, no, tinubos tayo pong lahat. At dahil doon, nabuksan ang langit. Kaya may pangako sa atin na balang araw, kung tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos, sundin ang kanyang kalooban, sikapin pong puro mabubuting gagawin natin, hindi man to perfecto na tulad po ng lagi natin sinasabi, ay kailangan magsikap tayo. Diba? So, kung sa physical na po kaanyuhan natin, may inaalagaan tayong future o pinaghahandahan. Minsan may mga nag-gym para malakas, no, yung katawan. Yung iba naman, naka-insured na yung buhay, yung mga property para just in case, no, may mangyari, may makukuha na. Nag-iipon na rin ng maraming savings sa bangko, mga property, sasakyan, at kung ano-ano pa. Subalit, napaghandahan mo ba, no, yung buhay na walang hanggan? Wala pong problema at maganda. No? Walang problema at maganda yung may plano ka sa future mo at pagandahan yung lahat ng bagay na pang-physical. Pero hindi po doon tayo nagtatapos. Lalo't alam po natin, no? Ang buhay natin sa mundo pwedeng umabot lang ng 60. Maswerte ka na kung aabot ka ng 70, 80, 90 o 100. Alam naman po natin sa panahon natin ito, marami rin ng batang nawawala na. So, depende, no, sa kalooban ng Diyos kung hanggang saan po tayo. Pero ang importante, habang tayo nabubuhay, pagandahan din po natin yung buhay na walang hanggan. Alam naman po natin, hindi ito mahirap, hindi ito madali, mahirap ding lunukin. Pero siyempre, dahil yan ang kagustuhan ng Lord, yan ang utos niya, kailangan po nating pagsikapan pong makamit
ahanin mo yung 70 years kang mabuhay. 90 years, isagad na natin. Ilagay pa natin na hanggang 100 years. Pero hanggang doon na lang ang buhay mo. Pero kung susundin po natin, no, ang kalooban ng Diyos, ang sinasabi niya ay yung lifetime o forever tayong mabubuhay o everlasting life, no? Kaya tayo po ay laging magsikap sa ating buhay, lalo na ngayong paparating na ay ngayong linggo ng Holy Week na po. So sa ating mga Katoliko, no, nagbibisita tayo sa iglesia po, pumupunta sa mga 7 simbahan. Ito yung mga tradisyon po natin mga Katoliko, importante rin po to, hindi natin to pwedeng baliwalain dahil ginawa ng ating mga sinaunang Kristiyano, no, na ito yung mga ginagawa nila, kumbaga sangkap to sa ating kaligtasan, lalo na po sa ating mga Katoliko. May mga pabasa at kung ano-ano pang mga tradisyon. Pero siyempre, hindi po tayo doon nagtatapos sa tradisyon. Kailangan din po, no, na malinis din ang ating puso. Kung kaaway mo, nanay mo, kaibigan mo o kapatid mo, matagal na kayo hindi nag-uusap, no, isang sakripisyo rin po ang magpakumbaba ng loob mo. Yung magpakumbaba ka, patawarin mo na sila. Yan po isa sa mga kailangan natin gawin. At bukod doon, yung tumulong tayo sa ating abot ng makakaya ngayong Lunes Santo para makabuluhan po ang ating Holy Week, no? Actually, hindi lang namang Holy Week. Kumbaga, ito lang yung okasyon natin everyday po in our life. Kaya, di ba, kung sa mga kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, sa kalusugan, at sa pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog, na malubhan na po ang karamdaman at lahat po na may iniindang sakit sa kanilang katawan. Lalo na po ang tita namin si Tita Mila, pagalingin niyo po Lord, loobin niyo po na bumalik na kanyang kalakasan at mawala na yung kanyang sakit, no? Alam naman po namin Lord na hindi niyo po kami pababayaan, lalo na po na naging mabait at talagang lingkod niyo po ang isang modelo sa aming pamilya, ang aming Tita Mila. At ganoon din po sa lahat po, no, na may karamdaman ngayon. Ipuhin niyo po Lord ng inyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang hindi nakakasundo, nagkawatak-watak, o sira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya, at mapagpatawad. Lalo na po ngayong Holy Week, pairalin po sana yung pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya, kagaya ng pagmamahal na inalay po ng aming Panginoong Yesus. Ganon din po sa financial load na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Spirit Santo. Thank you very much po, and Lunes Santo, happy Monday po. Thank you very much.